Okay. Paano ako magsisimula? Hello everyone! Welcome to my vlog. Welcome! So, this is my first vlog. So, paano ba mag-vlog? Di ko rin alam. Because, I'm a very awkward person. May mga tao dito sa bahay kaya, kailangan tahimik yung boses. Whisper muna tayo. Hindi to ASMR. So, it's currently, it's currently 10 a.m. Kanina pa akong 7 o'clock gising. Well, actually, kagabi, pagising-gising ako. Kasi hindi ako makatulog. Kasi, may problems yung pillow ko. Ako lang pa yung kapag matutulog, nahihirapan, lalo na kapag hindi maayos yung unan. Tapos, di ka mapakali. Ganon. Yan, hindi ka mapakali sa kama mo. So, galaw ka ng galaw. Tapos, eventually, mahanap mo na lang yung position mo sa kama. And, nahanap ko yung position ko 3 a.m. na. And from that on, pagising-gising ako. So, nagising ako 6 a.m. Tapos nakatulog ulit ako. So, officially, nagising ako 7. Yep, so, kulang ako sa tulog. So, ayun nga, 10 a.m. na. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Late na ako mag-breakfast because hirapan ako mag-isip kung kakain ba ako o hindi. So, I decided na kakain na lang ako. So, breakfast ko kanina is oatmeal with powdered milk and Nutella on top. Para hindi naman bland yung flavors, no? Ako lang ba yung minsan ako kasi kumakain ako ng oatmeal na na plain lang, walang nilalagay. Pero, nowadays, nilalagyan ko ng banana, kung may banana, o kaya apple yung oatmeal ko. Pero since, naghahanap nga ako ng banana kanina. Tapos wala pala. Meron namang banana, pero yung saba, yung hindi pa siya pwede ilagay sa oatmeal, yung yellow na. Color green pa yung banana. So, yeah. So, that's my morning. Hindi pa ako naliligo. Tingnan nyo naman, ang gulo ng buhok ko na, nakapajama pa ako. Mahiligo ko mamaya. Actually, naiirita nga ako kasi this past few weeks, naglalakad ako tuwing umaga. Siguro 6 a.m. gumigising na ako. Tapos sabay kami ni mama, naglalakad kami dalawa. Siguro mga 7 a.m. gising na siya. So after niya gumising, maglalakad na kami. So, naglalakad kami for about like mga 30 minutes, ganon. O kaya minsan 20 minutes lang. Pero maximum 30 minutes lagi. So, yeah. Tapos, ayan, wala parents ko. Umalis sila, parang, vacation trip, gano'n. Pero wala yung mga anak. So, dito lang ako sa bahay. Yeah, kaso lang, alam nyo ba yung kapag nag-exercise kayo, mas maganda kapag may kasama kayo, kapag meron kayong partner na buddy. Kasi kapag mag-isa lang kayo nag-exercise, parang wala, nag-give up ka na kagad, or parang, wala na, hindi very interesting, naboboard ka kagad, kahit may music. Ganun ako. So, I think, for me, mas maganda kapag mag-exercise ka, meron kang kasama, para hindi boring. Kahit hindi kayo nag-uusap, basta merong presence na isang tao na kasama kayo nag-exercise, para mas motivating. Ano ba di-discuss ko? Wala akong gagawin today. Actually, kahapon, dapat manonood kami ng friends ko. Manonood kami ng Inside Out 2, yung second movie ng Inside Out 1. Actually, I remember that movie kasi maliit pa ako nung lumabas yun. So, 18 na ako ngayon. I'm 18 years old. So, tagal na. I cannot remember kailan lumabas yun, pero sobrang bata pa ako nung lumabas yung movie na yun. And I remember na sobrang na-emotional ako nung part ng movie, yung parang elephant na pink. Tapos parang nawala siya. Parang lumipad yata. Ewan ko, I forgot. Yun. Tapos, yun, dapat manonood kami ng friends ko kahapon. Kaso lang na-cancel due to schedule conflicts. Tapos magkakalayo pa kami ng bahay. Like, yung isang friend ko, taga dun pa sa north. Tapos yung ibang friend ko nasa, pupunta ng south. Ganun.
So, ang hirap. Dati hindi naman ganito, pero since, malapit na mag-adulting, ang dami ng other stuff na nakaka-conflict na and minsan na lang nakakagala or pinapayagan gumala, ganun. Oh yeah, kahapon lang, I did something very like spontaneous. Kasi ako yung type na person na minsan I let my intrusive thoughts win. Yun. Or hinahayaan ko na lang lahat lang ng willpower ko. Wala akong disiplina. Like, minsan meron talaga, nakuhold ko pa yung itong disiplina na to. Pero kahapon talaga, ewan ko bakit ginawa to. Pero, magagalit sa akin parents ko. I mean, sana hindi nila malaman. Piling ko malalaman nila. Pero sana hindi. Talagang ngayon hindi ko sasabihin. Kasi minsan, nasasabi ko sa kanila, kahit sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko sasabihin. Pero good girl kasi. Bigla mo na lang sasabihin sa kanila, out of the blue kaya sa ate mo. Pero, ngayon, oh my God. So, bumili ako sa Easy & Co. Bumili ako ng makeup. Siguro apat yata yung binili ko. Ang mahal kaya sa Easy & Co. Ang value talaga pa. Ewan ko na. Bahala na. So, darating yata dito sa June 20. So, it's June 18 today. June 17 yata. Di ko chinecheck yung calendar. Minsan nga hindi ko alam. Kunyari, Monday ngayon. Pala. Ano pala ngayon? Thursday. Kasi yung mga moments, like, kunyari, parang feeling mo ngayon sa Sunday, pero Friday pa lang. So, kamusta ang June ng ating lahat? Hindi ko na alam. Actually, parang namimiss ko na nga pumasok. Actually, bakasyon na. Graduate ako ng senior high school last month, May. Maaga. Actually, May 16, graduation namin. So, maaga kami nagbakasyon. And, ako, nasa bahay lang ngayon. Last week, galing kami ng Subic. Nag-swimming kami as a family. And the week before that, galing din kami sa Pampanga. Ay, wait, hindi. Galing kami sa Pampanga last week. Tapos, last week, galing kami Subic. Yun. Update lang. Tapos ngayon, wala na akong gagawin. Except next week, busy ako. Kasi mayroong parang summer school dito sa community namin. So, kailangan ako magturo. One of the perks. Nagtatawa nga ako kasi talaga ayoko magturo this summer sa community school. Kaso, natatawa ako kasi magka-college na ako, first year, this coming July yata o August. Di ko alam. Pero nag-apply na ako sa different schools. Pero, ang pupuntahan ko school is PNU. Kasi, malapit lang dito yung PNU sa amin. And, doon graduate yung mami ko, tsaka ate ko. So, parang, maganda yun. Parang galing ka doon sa alma mater nila. Parang, feeling ko naman wala nang makakilala sa ate ko, sa mama ko. Pero it's just good, doon galing yung family mo, mga pinsan mo, mga tita mo, just parang sense of familyhood. Familyhood. Pero yun, parang sense of familiarity. Hindi ko alam sinasabi ko. So yun. And I think that's it. Chill lang this week. Hindi ko nga alam ano gagawin ko. Basta ginagawa ko lang kahapon, tsaka isang araw pa, nagti-TikTok, pagtigising sa umaga, check yung phone, check yung email ko. Hinihintay ko pa yung interview ko sa PNU. Kasi sinubmit ko na yung essay ko and everything. So, hinihintay ko na lang talaga yung interview kung makakapasa ako or hindi. I just wish makapasa ako kasi wala na akong choice. I mean, may choices naman ako. Nakapasa ako sa Adamson, tsaka sa Lyceum. Pero, mahal ang tuition doon. So, talagang gusto ko pumasok na lang ako sa mga state university. Kasi para, wala ka nang babayaran. At kung may babayaran man ako, maliit lang. Like, maliit lang talaga.
Kasi alam ko ang tuition sa PNU, kahit state U siya, siguro 2,000. At least hindi 40K, you know. Malaki kaya ano sa bangko. And, oh yeah, this summer, goal ko mag-drive. Kasi ate ko may driver's license na siya, pero ayaw niya mag-drive. So, it's up to me, you know, to like drive for this family. Kasi walang marunong mag-drive sa amin except ate ko, pero ayaw nga niya. Tapos ako na ang susunod. And I guess wala pa kasing time. Ay nga ate ko, kakauwi lang galing Laguna kanina lang umaga. And yeah, walang magtuturo. And ayun nga, pwede naman pumunta lang ako sa mga driving schools, pero you know, gagastos ka pa. I mean, dapat, yeah, driving schools, of course, magastos yun. Tapos kuha ka nga ng license. Pero you know, wala mo na sa schedule ngayon. Yun nga, I'm gonna do yoga na. And ayoko nga pakita mag-yoga ako kasi ang pangit. Di naman ako maganda mag-yoga. I'm just gonna do sit-ups, plank, and yun, stretch. Natawag doon yung ballet pose, yung parang babounce mo yung legs mo pero crosswise yung legs. Ganon. Tapos yung parang bridge na pose, yun lang gagawin ko. Basically, ganun lang yung workout ko. Tapos minsan, nag-arm workout ako kasi tinaman naman to. Yeah, tinaman. Goal ko talaga lumiit tong arms ko pero hindi ko alam kung kaya. Yan, pero you know, summer dream, summer goals. Yeah. Kaya natin yan. Ano pa ba? So, namiss ko na actually mag-painting. Alam niyo ba dati, siguro 2 years ago, nung pandemic, paint ako sa bahay. Kasi maraming canvases dito nakakalat. So, wala akong magawa. Tapos mayroong mga binibili ko dati na hindi ko naman ginagamit. Pero, yun nga. So, yun, adik ako, paint ako, kahit pinipaintan ko, pati nga notebook ko. Tapos ngayon, wala na kasi naubusan ako ng supplies and magastos. Hindi naman ako gawa sa pera or magulang ko. So, ewan ko, alam niyo yung paint by numbers? Yun. Paint by numbers. Actually, 300 pesos yun 400 yata sa SM. Gusto ko bumili sa Shopee. Kaso, parang hindi naman ako sure. Parang baka mamaya pangit naman pala yung darating or hindi naman maganda yung materials. So, parang mas maganda if bumili na lang sa SM. Kahit mahal, at least maganda naman yung quality. Ganun lagi sinasabi sa akin. Mura nga, pero baka mamaya pangit naman yung quality. So, maganda if mas maganda yung bibilin. Gusto niyo ba na makeup routine? Since you know nga, bumili ako sa Shopee. Bumili ako sa Orange Shop. Shopee na lang. Bumili ako sa Shopee. Spontaneously. Tapos, siguro baka magbigay ako gumawa ako ng makeup video. Get ready with me with my new makeup stuff. Oh my God. Hindi naman kaya nauubos yung pera ko eh. Tapos kanina, oh my God. Kanina sa Instagram, so nag-scroll ako sa MyTave. Tapos nakita ko yung IG story ng Charles and Keith. Kasi I follow them on Insta. So, naka-sale pala sila. 899 na lang yung bags. Kasi yung mga bags sa Charles and Keith, siguro, mahal yun. Siguro 1,000 talaga. Tapos ngayon naka-sale sila. I'm like really regretting it. Bumili sa Shopee kahapon. Like really, kanina I was like screaming and like I like swearing a lot. Tinawagan ko yung best friend ko. Tawanan kami. What the fuck? We were like, what the heck, girl? Like, di na siya surprise sa akin kasi ganito ako. Like, spontaneously out of nowhere bumibili. Kaya dapat wala akong pera. Pero you know, actually,
nagulat ako kasi matagal na ako hindi nag-online shopping. Kasi may problem yung GCash ko. Kasi yung GCash ID ko is ginagamit na ID ko sa GCash ko para verified yung account ko is yung passport ko. Eh, yung passport ko nag-expired na this year. This April, nag-expired na siya. So, yeah, nagulat na lang ako. Biglang, nag-notify yung GCash sa akin na hindi na ako verified. So, nice. So, di ako makapag-online shop. Di ako makapag-bayad gamit ng GCash ko. Kasi yun lang yung account na ginagamit ko. Di ako nagsi-COD. Ewan ko, kasi takot ako mag-COD. Kasi malayo yung bahay ko sa parang gate. Ganon. Parang subdivision, ganon. Pero di ako nakatira sa subdivision. Pero parang ganon na rin. So, kasi, ang hirap naman kasi bibigay mo pa yung bayad sa guard and nakakahiya naman kung ano. So, mas maganda if basta hindi COD. So, yun. Pero nakahanap ako ng loophole. Yun sa bangko ko, parang ganon. Daming transaction na lang. Basta hindi na siya dadaan sa GCash. So, that's good. Pero hindi siya good kasi ang dami kong ginagawa. Malabas na naman yung pagka-impulsive ko, the impulsive buying. And natatakot ako, baka mamaya kasi hindi naman pala maganda yung shade or masyadong light yung shade. Lalo na yung lipstick na binili ko sa Easy & Co. Yung bullet na matte na binili ko. Actually, hindi ako makapili sa Velvet or sa yung bago nilang na lip tint, yung Jelly ba yun? Jelly? Alam ko pangalan ng K-pop idol yun eh. I forgot kung taga what group siya. Pero yun. Pero pinili ko na lang yung bullet, lip. Actually, dapat bibili ako sa Get Ready With Me sa Get Ready With Me. Pero, kasi puro Get Ready With Me na lang ako, tsaka Bare and Blue. So, parang bago naman. Sa Easy & Co naman ako. First time ko pumili sa Easy & Co. Actually, gusto ko, wait lang. Bumili ako ng concealer nila. Then, yung lipstick nila na bullet. Then, yung cream blush nila. Tsaka yung bronzer. First time ko bumili ng bronzer kasi hindi ako bumibili. Mostly, puro blush lang ako, tsaka powder, tsaka lipstick. Yun lang. Pero ngayon, bumili ako. I'm scared. Di ako marunong paano gumamit nun. Actually, dati, alam nyo ba, bumili ako ng contour sa BLK, yung liquid. At pala, hindi liquid yung binibili ko kasi hindi ako marunong. So, I think mas maganda if, yung mga stick lang na pang contour yung binibili. Kasi, parang kapag liquid, mas mahirap siya i-apply kasi it goes everywhere. Pero kapag stick, kasi since parang, hindi siya yung liquid, parang solid. Hindi siya liquid gas, solid, gano'n. So, advice lang. Alam na ako na beginner, hindi naman ako master sa makeup. Parang intermediate/beginner pa lang ako. And experiment na. Actually, mahirap mag-experiment kapag wala kang pera. So, yun, ang galing. Tsaka wala akong mahanap na magandang makeup powder. Setting powder or press powder, kahit anong powder para lang magstay yung makeup tsaka hindi mag-oil yung makeup. Kasi ang ginagamit ko ngayon is yung sa Dr. Sensitive. Pero parang hindi na siya maganda like dati. O baka, ewan ko, may nakikita din akong reviews sa TikTok na hindi maganda pala yung Dr. Sensitive sa skin. Parang merong siyang talc. Pero I check, lahat naman ng powder may talc. Well, hindi naman lahat, pero mostly may talc. Pero hindi ko na alam. So, ngayon ginagamit ko yung Maybelline din. Yung press powder na Maybelline, yung Fit Me. So, I guess it's good. Pero, every minute, nagta-touch up ako kasi ang bilis niya mag-oil. Hindi ko alam kung dahil lang sa weather ng Philippines na lagi ako nag-oil. Pero, siguro baka dahil doon. Pero every minute, nagta-touch up ako ng makeup. And dahil doon, yung makeup ko, siya, parang nagkakabuo-buo yung powder. Like, hindi na siya maganda tingnan. Ganon. So, yun lang. wala na akong madi-discuss. So, yun nga, end ko na to. Kasi mag-exercise na ako. Good news pala, nag-drop yung weight ko konti. So, dati 70 kilos ako. Ngayon, 63 na lang. Yan. Good job.
we're trying to lower our weight na kasi mahirap maging overweight and it's not healthy. So, kaya natin yan. So, malay mo kapag, you know, grabe naman to. Tumaas, baka marami na akong videos dito sa YouTube channel ko. Baka mamaya, hindi na ako overweight, you know. Pero, pag, yung umasa, baka mamaya hindi naman pala mangyayari. Pero, you know, we gotta dream. Minsan, ang hirap maging dreamer tsaka realistic at the same time. Pero, okay, end ko na to. Okay, so, bye.